Kabanata 5501. Sa puntong ito, wala nang pakialam kung baliin ko ang dalawa mong braso o isa lang, tama ba? Ang ngiti ni Harvey York ay lubhang nakakatakot sa paningin ni Curtis Lee. Napakagat ng ngipin si Curtis sandali bago muling nagsalita. Huwag kang maglakas loob na lumampas sa linya, Harvey. Lumampas sa linya. Hindi ko gagawin iyon. Kung pareho lang naman ang mangyayari sa akin. Bakit hindi ko nalang baliin ang dalawa mong braso? Tama ba? Gusto mong baliin ang dalawa? Hindi mo ba alam na ako ang nakatalagang kapatid ni Mr. Keegan mula sa pamilyang Lloyd? Paano mo ako magawang hawakan? Bukod sa kanya, marami pang ibang tao ang sumusuporta sa akin. Ang mga sumasalungat sa akin ay laging nakakaranas ng kakilakilabot na kapalaran. Wala nang saysay ang pagsisisi ngayon. Ang pananalita ni Curtis ay nagiging mas lalong walang katuturan sa sandaling iyon. Napabuntong hininga si Harvey. Tama ka sa sinabi mo. Pero, hindi ko naman gagawin iyon. Lumapit si Harvey bago tinapakan ang kabilang braso ni Curtis. Og! Mga sigaw ng sakit ang narinig habang gamulong si Curtis sa lupa na may nakakatakot na ekspresyon. Matapos banggitin ang kanyang mga taga-suporta, hindi inaasahan ni Curtis na gagawin pa rin ito sa kanya ni Harvey. Lumuhod si Harvey bago tinapik ang mukha ni Curtis. Alas 10 ng umaga, gusto kong makita ang kontrata ng paglilipat sa gusali ng gobyerno. Kung kahit isang minuto ka lang mahuli, babuliin ko ang iyong binti. Pagkatapos, lumingon si Harvey kasama si Kyrie Patel bago sila umalis. Hindi kayo pwedeng umalis. Hindi pa tapos ito. Hindi ko kayo mapaparusahan sa pamamagitan ng mga platform ng media. Pero, hindi magtatapos ang mga bagay-bagay sa ganito. Nakipag-ugnayan ako sa Dragon Cell. Tiyak na ipagtatanggol nila si Mr. Curtis. Lumapit si Harvey at sinipa si Naomi Stanton sa lupa bago pa man siya matapos magsalita. Kung patuloy kang magrereklamo, sisirain ko ang iyong mukha. Umalis na kayo. Napasinghap si Chance Foster at ang iba pa. Natural na nagulat sila sa ganitong pagbabago ng mga pangyayari. Nang tuluyang umalis sina Kyrie at Harvey, kinuha ni Chance ang kanyang telepono bago tumawag sa isang numero, ngunit hindi siya tumigil sa panginginig. Kumusta na? Ang kalmadong boses ni Blaine John ang narinig. Huminga ng malalim si Chance. Masama ito, young Master John. Talagang masama. Ginagawa ni Harvey ang mga bagay na parang galing siya sa impyerno. Hindi niya alam na bilang isang opisyal ng gobyerno, lahat ng bagay ay kailangang pag-usapan. At gayunpaman, binasag niya ang dalawang braso ni Curtis. Tapos na tayo. Tapos na ang proyekto. Kailangang magbayad ng malaking halaga ang gobyerno para sa proyekto sa pagkakataong ito. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Blaine. Wala akong inaasahan kundi iyon. Kahanga-hanga. Pero, dapat laging aminin ng mga tao ang kanilang mga pagkakamali. Ang ginagawa niya ay babalik sa kanya. Dahil hindi niya maprotektahan ang mga bagay na ibinigay ko sa kanya, hindi ako dapat sisihin sa mga susunod na mangyayari, tama ba? Tanging ang driver, si Harvey York, at si Kyrie Patel ang nasa minibus sa daan pabalik. Napabuntong hininga si Kyrie nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Natatakot akong hindi lang basta papayag si Curtis Lee na makaalpas ka sa pagkakataong ito. Si Keegan Lloyd ay isang kilalang tao sa mundo ng martial arts sa Gangnam. Sinasabing siya ay itinuturing na isang bayani doon. Siya ay isang matuwid na tao na tumulong sa marami. Magiging malaking problema kung ang isang tao tulad niya ay tatayo para kay Curtis. Hindi siya magtatangkang gawin iyon. Natigilan si Kyrie bago siya tumigil sa pagsasalita. Naniniwala siyang hindi nauunawaan ni Harvey ang kanyang mapanganib na sitwasyon at siya ay mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Sa susunod na araw, maaga sa umaga, nakatanggap ng balita sina Harvey at Kyrie na kailangan nilang dumalo sa pulong sa tamang oras. Nang dumating ang dalawa sa silid ng pulong, maraming tao ang nakaupo ng maayos. Bilang karagdagan kina Chance Foster at sa mga nakatataas mula sa iba't ibang departamento, may ilang mga deputy din na dumalo sa pulong. Isang matandang lalaki na nakasuot ng robe na kahawig ni Blaine John ang nakaupo sa gitnang upuan.
Walang iba kundi ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, si Daymond John, ang kanyang sarili. Ang pinuno ng pamilyang John, ang lider ng nangungunang 10 pamilya. Ang isang tanyag na tao tulad niya ay magpapakilo sa buong lungsod sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Gayunpaman, si Daymond ay palaging lubos na tapat sa sining ng geomancy. Sinabi ng kanyang eksperto sa geomancy na huwag magpakita sa gusali ng gobyerno hanggang siya ay italaga bilang pinakamataas na opisyal. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nanatiling nakatago sa buong panahon. Ngunit, nagpakita siya, naganap na hindi pinapansin ang babalang natanggap niya. Nagsasagawa siya ng pahayag pagdating dito, at sa sandaling iyon, nagpakita siya ng hindi maipaliwanag na pagkapuot. Nagmumukhang nag-aalala si Kyrie Patel bago siya yumuko sa harap ni Daymond. Matagal na tayong hindi nagkita, Uncle Daymond. Sa kabila ng hindi pagtawag kay Daymond sa kanyang mga titulo, hindi nagmukhang malapit ang dalawa sa isa't isa. Bahagyang tumango si Daymond bilang pagbati kay Kyrie. Narito na ba ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno? Tanong ni Harvey habang tinitingnan ang pulang card sa upuan ng bawat isa. Baka nagplano kayong anyayahan ako para sa isang pagkain o anuman. Wala ni isa sa kanila ang sumagot kay Harvey. Sa halip, lahat sila ay nakakunot ang noo kay Harvey, at nagtataka kung ano ang mangyayari sa kanya matapos na sirain ang mga patakaran ng gobyerno. Bago pa makapagsalita si Harvey, biglang tumayo si Chance na mayabang na anyo na parang may suporta mula sa iba. Ginoong Daymond, lahat. Ito ang taong nais kong ireklamo, si Consultant York. Dahil sa kanya, ang kasunduan sa paglilipat na ginawa sa pagitan ko at ni Curtis ay nasira. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit sinabi ni Consultant York na hindi ko nagawa at tatanggalin niya ako sa aking posisyon. Para sa reputasyon ng gobyerno at sa kapakanan ng 2,000 manggagawa ng Departamento ng Lupa, nagpasya akong makipagpusta sa kanya. Hindi ako nasisiyahan kay Consultant York, ngunit gusto ko pa ring matapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nagpunta ako upang humingi ng suporta mula kay Curtis Lee. Gusto kong bigyan si Consultant York ng isang pagkakataon. Si Curtis ay nagbibiro lamang kay Madam Kyrie dahil siya ay humahanga sa kanya. Gayunpaman, binasag ni Consultant York ang parehong braso ni Curtis dahil dito. Parang natatakot si Chance. Siya ang konsultant ng gobyerno, ngunit pinapalo niya ang mga tao ng walang pag-aalala. Alam niyang isang krimen ito, ngunit patuloy pa rin siyang gumagawa nito. Bukod dito, nang binalikan siya ni Curtis, nagbanta pa siya. Sinabi niyang babaliin niya ang mga binti ni Curtis kung hindi maipapadala ang kontrata ng paglilipat dito. Ito ang gobyerno. Nagtatrabaho tayo para sa mga tao. Paano tayo maaaring makipagsabwatan sa isang taong kumikilos na parang isang gangster? Wala ring karapatan si Madam Kyrie na maging ating pangalawang in command dahil siya ay isang masamang hukom ng karakter. Iminumungkahi kong tanggalin ang mga ito sa kanilang mga posisyon ng epektibo kaagad. Ang mga tao mula sa Departamento ng Lupa ay sumigaw ng malakas, na sumisigaw na sina Harvey York at Kyrie Patel ang nagwasak sa imahe at reputasyon ng gobyerno. Ang mga deputy ay nakakunot ang noo habang nakatingin din sa dalawa. Ang kanilang biglaang pag-akyat sa kapangyarihan ay nakaapekto na sa interes ng maraming tao. Maraming tao na may mataas na katayuan ang matagal nang nakatingin sa posisyon ni Kyrie. Matapos marinig ang napakaraming nangyari nang umupo si Kyrie sa kanyang posisyon, itinuturing ito na mabuti para sa mga prominenteng tao. Lahat ay tumingin kay Daymond John, at naghihintay sa kanyang sasabihin. Mahal kong pamangkin, totoo ba ang mga akusasyon ni Director Chance? Uminom si Daymond ng kanyang tsaa bago lumalim ang kanyang ekspresyon. Mayroon ka bang nais sabihin tungkol dito? Huwag mag-alala. Ako ang iyong uncle at ang iyong nakatataas. Poprotektahan ko ang iyong interes anuman ang mangyari. Tuluyang hindi pinansin ni Daymond si Harvey. Anuman ang sinabi sa kanya ni Blaine tungkol kay Harvey, isang makapangyarihang langgam ay mananatiling langgam sa kanyang mga mata. Tumingin si Kyrie ng malalim sa mga mata ni Daymond bago siya nagsimulang magsalita.
Totoo ang lahat ng sinabi ni Chance. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Una, si Curtis ay hindi lang nagbibiro. Siya ay hayagang ng insulto sa akin. Pangalawa, humiling si Curtis kay Harvey na basagin ang kanyang mga braso. Hindi ko nakikita kung bakit mali ito dahil mayroon ding patunay tungkol dito. Para sa akin, tama sina Harvey at ako. Walang silbi ang pag-uusap tungkol dito sa isang pulong. Tapusin na natin ito. Ipinakita ni Harvey ang isang ngiti matapos marinig ang mga salita ni Kyrie. Maaari nating sabihin na siya ay isang matatag na babae. Inaasahan na ito. Wala sanang karapatan si Kyrie na dumalo sa ganitong pulong kung hindi siya matatag. Si Chance ay nagalit matapos marinig ang mga salita ni Kyrie. Sumabog siya sa galit at sumigaw kay Kyrie. Akala mo ba ay maaari mong gawing mas magaan ang lahat ng ito sa ganitong paraan? Si Curtis Lee ay dating isang romantikong binata. Hindi niya maiwasan ang pagiging malandi paminsan-minsan. Nagbibiro lang siya sa iyo dahil sa tingin niya ay maganda ka. Hindi ka lang nagpapasalamat, kundi sinama mo pa ang iyong nasasakupan upang kumilos laban sa kanya. Sa tingin mo ba ay makatwiran ka dito? Bukod dito, kahit na plano ni Curtis na samantalahin ka, bakit hindi mo na lang siya hinayaan? Maaari mo sanang makuha ang deal sa pamamagitan lamang ng pagiging kasama niya ng ilang minuto. Ano ang mali doon? Bilang pangalawang in command, ano kung magdusa ka ng kaunti para sa kapakanan ng Departamento ng Lupa? Hindi ka naman mamamatay dahil dito. Hindi ako babae. Ngunit kung babae ako, at interesado sa akin si Curtis. Para sa kapakanan ng gobyerno, hindi lang ako makikipaglaro sa kanya. Kikilalanan ko rin kung gusto niyang makasama ako habang buhay. Maraming tao ang nagsasakripisyo ng kanilang sarili para sa kapakanan ng bansa. Ano pa kung may nang-aakit sa iyo? Kung wala ka man lang lakas na tiisin ang mga ganitong bagay, wala ka ring karapatan na maging pangalawang in command ng gobyerno. Tumango ang mga tao sa paligid ng sumang-ayon matapos marinig ang mga komento ni Chance. Wala namang ginawa si Curtis. Medyo malandi lang siya, iyon lang. Ano naman ngayon? Normal lang iyon sa lipunan. Iminumungkahi kong tanggalin si Madam Kyrie sa kanyang posisyon. Iwinagayway ni Chance ang kanyang kamao sa paligid, na parang siya ay matuwid. Mabilis na tumingin ang lahat kay Kyrie, na naghihintay upang makita kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Kung ganoon ang sinabi ni Director Chance, binasag mo ang mga braso ni Curtis dahil lang sa isang biro. Lumampas ka na sa linya. Malalagay tayo sa malaking problema kung magdesisyon siyang magsampa ng kaso o ipahayag ang insidente sa publiko. Nakakunot ang noo ni Damon John. Bilang isang nakatatanda at isang opisyal ng gobyerno, dapat mong tandaan ang isang bagay. Dapat nating iwanan ang ating mga personal na pakinabang para sa kapakanan ng mas malaking larawan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat palaging maglilingkod sa publiko. Kung hindi mo man lang magawa iyon, ano pa ang silbi mo dito? Bukod dito, sa tingin mo ba ay maaari kang umalis dahil nahihiya ka? Kumuha ka ng pulis para ipagtanggol ka pagkatapos. At gayon paman, kumikilos ka ng mayabang matapos agad na kunin ang posisyon ng pangalawang in command. Sinisira mo ang imahe ng gobyerno sa paggawa nito. Wala akong maipapaliwanag sa publiko. Talagang nabigo ako, Madam Kyrie. Natural, sinabi ni Damon ang lahat upang pilitin si Kyrie na umalis sa kanyang posisyon. Hey! Ano ang dapat ikadismaya? Kalmadong sumagot si Harvey bago pa man makapagsalita si Kyrie. Parang kayo mismo ang naglilingkod sa publiko. Gayunpaman, kaya ba ninyong gawin ang hinihingi ninyo kay Kyrie? Gusto ninyong pigilan ang kanyang sarili matapos siyang bastosin. Ipapalunok ba ninyo ang inyong galit para sa kapakanan ng mas malaking larawan kapag sinampal ko kayo? Katulad ng inyong anak. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5505. Tama. Kami, mga opisyal ng gobyerno, ay maglulunok ng aming pride para sa kapakanan ng publiko. Iba kami kumpara sa inyo na mga hindi pa tapos na tao. Propesyonal kami.
Ano pa kung ginagawa namin ang lahat para sa gobyerno? Alam ni Chance Foster na sinusubukan lamang ni Harvey York na pukawin ang lahat, ngunit hindi rin niya masagot ang mga pang-iinsulto nito. Ang tanging magagawa niya ay magpakita ng matuwid na paninindigan. Tumango si Damon John. Kami, mga opisyal ng gobyerno, ay dapat palaging mag-isip ng mas malaking larawan. Para doon, may mga bagay na kaya at dapat nating isakripisyo. Kahit ang pagkamatay ng ilang tao ay kinakailangan kung sakaling mangyari iyon. Huwag nang banggitin ang ibang mga bagay. Kung hindi mo man lang magawa iyon, hindi ka karapat-dapat na magtrabaho para sa gobyerno. Natural, sinasadya ni Damon na pilitin si Kyrie na magbitiw. Hindi kami karapat-dapat. Ngumiti si Harvey. Sa tingin ko, kabaligtaran kami. Pagkatapos ng lahat, hindi kami kailanman nagkompromiso para sa kapakanan ng mga pasaway na tao. Ginagawa namin ang lahat ayon sa batas. Ito ang paraan ng isang tunay na nakatatanda. Kung hindi mo man lang maintindihan iyon. Sa tingin ko hindi angkop sa iyo ang iyong posisyon. Binibigyan ni Harvey si Damon ng lasa ng kanyang sariling gamot. Ito ay isang prangka na pagkilos. Hindi maiwasang tumingin si Damon sa mga mata ni Harvey. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kahirap pakitunguhan si Harvey. Ngumiti si Kyrie Patel nang maramdaman niya ang ginhawa. Kung kasama niya si Harvey, ano kung nakaharap siya sa isang buong hukbo? Wala kang kakayahan sa anumang bagay. Ngunit tiyak na matalas ang iyong dila. Hindi maiwasang tumayo si Chance habang malamig siyang tumawa. Napakagaling mo para basagin ang dalawang braso ni Curtis. Curious lang ako kung paano mo aayusin ang sitwasyon. Paano mo siya mapapirma sa kontrata ngayon? Kung hindi mo magawa iyon, kailangan mong umalis ayon sa ating pastahan. Mananagot din si Madam Kyrie. Tama iyon. Tinitigan ni Damon si Harvey ng matalim. Inaamin kong ikaw ay isang bata at masiglang lalaki, Consultant York. Kung mas bata ako ng ilang taon, ginawa ko sana ang iyong pinili. Ang problema ay marami akong dapat isaalang-alang dahil nasa posisyon ako. Ang alam ko lang ay kailangan nating ipaliwanag ang sitwasyon kay Curtis. Kung hindi, walang makakahawak sa responsibilidad sa mga pagkaantala. Hindi pinansin ni Kyrie ang karamihan, at tumingin kay Damon. Gusto mo bang makalabas dito ng ganito? Huwag mong kalimutan kung bakit ako napunta dito. Nagkibit balikat si Damon. Wala akong pakialam kung paano ka napunta dito. Dahil nandito ka na, hindi na ito maituturing na paglabag sa pangako. Gayunpaman, sinira mo ang negosyo ng gobyerno. Kailangan mong magpaliwanag. Kung hindi, paano natin makukuha ang tiwala ng masa? Malamig na tumawa si Chance. Tama, kung ang mga taong katulad mo ay nasa mataas na posisyon pa rin. Well, hindi lang ito pagiging bastos sa batas, sa gobyerno, at sa mga tao. Dapat ka nang umalis. Kung mananatili ang isang katulad mo, babagsak ang gobyerno. Ang mukha ni Chance ay mapagmataas. Dalawang baguhan na nagtangkang lumaban sa akin. Nakakatawa, bum-ontong hininga si Harvey. Talaga kayong mga tanga, ano? Hindi nyo nga maintindihan ang sinasabi ko, pero patuloy pa rin kayong nagsasalita. Aaminin kong sinira ko ang mga braso ni Curtis, pero kailan ko ba sinabi na hindi siya mag-sign ng kontrata? Tumawa ulit si Chance, na malamig ang tunog. Nababaliw ka na ba? Bakit naman makipag-usap ng negosyo sa iyo ang isang matigas ang ulo na tulad niya matapos mong sirain ang mga braso niya? Kahit ipadala mo sa kanya ang lahat ng babae sa pamilya mo, wala siyang pakialam. At lalong hindi si Kyrie. Agad na sinama ng tingin ni Harvey si Chance. Pasensya na, pero itinuturing kong kayamanan ang mga babae sa pamilya ko. Hindi ko lang basta-basta ipadadala ang mga ito para sa mga benepisyo. At saka, nagtataka ako kung bakit medyo kakaiba ka. May malaking sungay ka pala, ano? Ikaw, nagngangalit si Chance. Sino ang tinatawag mong may sungay? Bakit ka nagalit? Hindi ka nga makapagbiro ng kaunti. Nasaan ang iyong pagpapaubaya? Pang-aasar ni Harvey. Nagalit si Chance nang marinig iyon. Handa akong ipadala ang mga babae ko para sa kontrata. Ano ngayon? Single niya, kinagat ang kanyang ngipin.
Okay lang iyon, sabi ni Harvey, hindi nagbibigay ng tuwirang sagot. Sino man ay makakakuha ng kontrata sa isang salita lang. Paano ba naging kahanga-hanga iyon? Sumabog sa pagtawa si Chance. Sigurado ka ba dyan? Natuwa rin ang ibang mga opisyal sa mga sinabi ni Harvey. Alam mo ba na ang proyekto sa paglipat ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Naiintindihan mo ba na ang Golden Sands ay makakasama sa proyekto sa susunod na ilang taon? Kung ganoon kadali para sa iyo, kunin mo na ang kontrata. Pero, baka makatanggap ka lang ng mga liham mula sa mga abogado. Lahat ay tumawa ng may panunuya, at sa kanilang makitid na pananaw, magdurusa si Harvey kahit hindi siya mamatay sa gulo. Tumingin si Harvey sa relo. Malapit nang mag-alas 10, malapit nang dumating ang kontrata. Naging speechless si Chance. Naisip niya kung nakikipag-usap ba siya sa isang baliw. Ang ugali mo ay mabaho, at ang utak mo ay hindi rin gumagana, ano? Masungit niyang sabi. Kahapon, sinira mo ang dalawang braso ni Curtis. Isaalang-alang ang kanyang background at mga koneksyon, na isang biyaya na para sa iyo na humihinga ka pa rin. Ano ba ang iniisip mo? Paano ka pa rin nangangarap hanggang ngayon? Maraming tao ang tumingin kay Harvey na para bang isang tanga. Kahit si Damon ay tumingin kay Harvey ng may pagkasuklam. Patuloy na binabalaan siya ni Blaine na si Harvey ay isang masusing tao, at mahirap pakitunguhan. Pero sigurado siya na ang isang tao mula sa underworld ay hindi magiging matalino upang makipaglaro sa mga opisyal ng gobyerno. Naniniwala si Damon na patuloy na natatalo si Blaine dahil sa kanyang pagkatao. Si Blaine ay isang mahusay na tao, ngunit siya ay masyadong maingat. Palagi siyang nag-iisip ng sobra, na magiging dahilan lamang para mawala ang lahat. Kaya, alam ni Damon na siya ang dapat na mamuno sa pamilyang John. Habang nagdadalamati siya sa sitwasyon, biglang bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok ang isang kawani, at mukhang kinakabahan. Lahat, narito na si Curtis. Naging pangit ang mukha ni Chance. Kita mo, narito siya para magdulot ng gulo. Tapos ka na, Harvey York. Tumingin ng masinsinan si Damon kay Harvey, at sinabi, dapat mong alagaan ang iyong sariling gulo, Sir York. Hindi ka tutulungan ng gobyerno. Tumingin ang iba kay Harvey na para bang isang kaawa-awang tao. Tapos na siya dito, sigurado. Hindi narito si Curtis para magdulot ng gulo. Mahinang sabi ng kawani. Sabi niya na dumating siya para mag-sign ng kontrata. Ang mga pang-iinsulto at paghamak ay nawala sa isang iglap. Lahat ay natigilan sa kanilang kinatatayuan, na para bang binutukan silang lahat. Ano? Ano ang sinabi mo? Narito siya para mag-sign ng kontrata. Paano nangyari iyon? Paano mapapayag ang isang matigas ang ulo na tulad niya sa atin ng ganoon kadali? Narito siya para bantaan ng gobyerno. Malamang natataasan niya ang mga bayarin sa paglipat, o gagawing mas mahirap ang mga bagay para sa atin. Hay! Tapos na si Madam Kyrie at Consultant York kung ganoon ang kaso. Bumalik sa kanilang katinuan ang lahat. Lahat sila ay nag-isip na hindi lang basta sumuko si Curtis nang dumating siya dito. Kailangan ng gobyerno na magbayad ng malaking halaga para lang mapirmahan niya ang kontrata. Hindi lang sina Chance at ang iba pa ang nag-iisip niyan. Kahit si Damon ay nag-iisip ng pareho. Masama talaga ito, sa ganitong paraan, mangyari. Bago pa makalabas sina Damon at ang iba pa, ilang kawani na ang nagdala ng ilang tao sa silid ng pagpupulong. Ang nangunguna sa grupo ay isang matandang lalaki na may parisukat na mukha, na nakasuot ng damit na pangpari. Naglalabas siya ng aura ng isang piling tao. Sa likuran niya ay si Curtis, na ang mga braso ay nabendahan, kasama ang maraming manggagawa sa tabi niya. Sinamaan ng tingin ni Harvey ang matandang lalaki. Walang iba kundi ang pinuno ng pamilyang Lloyd, si Keegan. Natigilan si Damon nang makita ang isang kilalang tao na nagpakita, ngunit lumapit pa rin siya ng may ngiti. Mr. Keegan, anong karangalan? May mataas na katayuan si Damon. Gayunpaman, si Keegan ay bihasa sa martial arts dahil siya ay mula sa underworld. Ang pamilyang Lloyd ay hindi isang ordinaryong pamilya ng mga martial artist,
kundi mayroon din silang suporta mula sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Kahit ang mga nangungunang 10 pamilya ay walang magawa kundi igalang sila. Walang naglakas loob na labanan ang mga Lloyd. Nakausap lamang ni Blaine si Keegan dito dahil may utang na loob siya kay Master Morgraine. Kung hindi dahil doon, marahil ay hindi niya magagawang humingi ng tulong kay Keegan, lalo na sa kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na umusad ang mga kasamahan ni Damon, na nagpapakita ng paghanga sa kanilang mga mukha, na parabang sila ay nasa presensya ng isang bayani. Hindi alam ni na Chance at ng iba pa kung sino si Keegan. Batay sa ugali ni Damon, naisip nila na siya ay may natatanging pagkakakilanlan. Tumingin si Chance kay Curtis na naguguluhan. Hindi ba siya nagsabi na mayroon siyang malaking suporta? Iyan na siya, pero bakit parabang medyo nahihiya pa rin siya ngayon? May masamang kutob siya. Napakabait mo, Mr. Damon. Tumango si Keegan kay Damon. Pasensya na sa pag-abala sa iyo ngayon. Likas na, tumingin si Keegan kay Harvey, at tumalon ang kanyang puso nang makita ang ngiti sa mukha ni Harvey. Nakita niya ng personal kung gaano ka-impluwensya si Harvey. Wala siyang masabi. Hindi ba sinabi ni Blaine sa kanyang sariling ama kung gaano kahirap makitungo kay Harvey? Sa puntong ito, wala na akong lakas ng loob na labanan siya. O ginagamit ba niya ang pagkakataong ito para makitungo sa kanyang ama? Mukhang hindi posible, ngunit hindi bihira para sa mga anak na maging pabigat sa kanilang mga magulang para lamang magkaroon ng pagkakataon na umangat. Matapos ang lahat, ang mga mayayamang pamilya ay walang pagmamahal. Habang nag-iisip si Keegan tungkol sa sitwasyon, tumawa si Damon. Walang dahilan para magkaroon ng distansya, Mr. Keegan. Maaari kang pumunta saan man na nais mo. Hindi ka naman nakakagambala sa sinuman. Oo, bakit ka nandito? Kung kailangan mo ng tulong, maaari mong sabihin sa akin. Nagpakita si Damon ng sigasig. Bilang leader, magiging napakakapakinabangan para sa kanya na magkaroon ng bayani ng Gangnam sa kanyang panig. Dahil kay Quill, hindi makapasok ang mga puwersa ng Underworld sa Golden Sands. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagbago ang lahat. Kung tutulungan ni Keegan si Damon na sakupin ang Golden Sands, magiging matatag ang kapangyarihan ng pamilyang John. Sa pag-iisip na ito, lalo pang naging masigla si Damon. Siyempre, maaari mong sabihin sa akin kung mayroong isang tao sa iyong grupo na naabuso. Sisiguraduhin kong ipagtatanggol sila, aniya. Humakbang si Chance na may ngiti. Tama, si Mr. Damon ay isang patas at makatarungang tao. Palaging nasa panig siya ng katwiran. Sabihin mo lang sa kanya ang anumang nag-aalala sa iyo. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong. Pagkatapos, mayabang na tumingin siya kay Harvey at Kyrie. Dala ni Curtis ang kanyang pinakamalaking suporta dito. Siguradong magsasuffer sila ng labis. Mayroon akong nais pag-usapan. Bum-ontong hininga si Keegan. Ano iyon? Ipinakita ni Damon ang isang seryosong ekspresyon. Kung ganoon, dapat mo akong sabihan. Dito, walang sino man ang nakatataas sa batas. Tumango si Keegan. Tulad ng nararapat, kahit na ang taong ito ay aking kapatid na sinumpaan. Kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para sa kanyang mga pagkakamali. Natigilan sina Chance at ang iba pa, at hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Keegan. Mabilis na tumingin si Keegan kay Curtis na nakatayo sa likuran niya. Kung hindi mo makuha ang paghingi ng tawad ni na Madam Kyrie at Consultant York ngayon, dapat ka na lang maghanap ng lugar na paglilibingan mo. Bam! Bago pa makapag-isip ang lahat, humakbang si Curtis pasulong na may nakakatakot na ekspresyon. Pumailan lang siya sa lupa sa harapan ni na Harvey at Kyrie. Madam Kyrie, Consultant York. Ako ay ignorante. Lahat ng ito ay aking pagkakamali. Nagmamakaawa si Curtis. Ang kanyang mga galaw ay matindi, at ang bawat salpok sa lupa ay maliwanag na narinig. Lahat ay nanood sa katahimikan, hindi makapag-react. Nakatayo si Keegan na nakasaklang ang mga braso. May magandang relasyon kami ni Curtis noong kami ay bata pa. Tinulungan niya ako noon, kaya't nagpa siya akong kilalanin siya bilang aking sinumpaang kapatid.
Ngunit sa mga nakaraang taon, ginagamit niya ang pangalan ng pamilyang Lloyd upang samantalahin ang iba. Kaya, hindi natin pag-uusapan ang mga nakaraan. Kahapon, hayagang ininsulto niya si Madam Kyrie sa kanyang harapan. Inakusahan pa niya si Consultant York na sinira ang kanyang mga braso. Sobrang masama na nga na hindi ko ito alam. Kaya bakit ko pa siya hahayaang mang-api kung alam ko na? Ang unang bagay na nais kong gawin pagdating dito ay ang ipakuha kay Curtis na humingi ng tawad. Kung hindi masaya sina Madam Kyrie at Consultant York, buong puso kong susuportahan ang kanyang paglibing ng buhay. Nakapaghandog na ako ng testamento para sa kanya. Ipinakita ni Keegan ang kanyang kamay, at isang liham ang nahulog sa lupa. Sa madaling salita, wala ng karapatan si Curtis na ipasa ang responsibilidad para sa kanyang kamatayan sa sinuman. Ang kanyang pagkamatay ay walang kahulugan. Ang mga mata ng lahat ay nanginginig, at sila ay labis na nagulat. Walang inaasahan na ang isang kilalang tao ay talagang tatayo sa panig ng katwiran. Sobrang swerte ni Kyrie at Harvey. Ngunit normal lamang ito. Kailangan ni Keegan na ipakita ang kanyang sarili bilang isang bayani. Kahit si Damon ay nagulat. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Tulad ng inaasahan mula sa bayani ng Gangnam. Ganito dapat ang isang elite. Humanga ako. Tungkol kay Ginoong Curtis, palaging mabuti ang magbayad ng mga pagkakamali. Dahil nagpapakita ka sa amin ng labis na respeto, ipagpapalit ko na ang insidenteng ito. Mukhang gentleman si Damon habang siya ay lumapit upang tulungan si Curtis. Ngunit hindi pinansin ni Curtis si Damon. Sa halip, patuloy siyang bumangga ng mas matindi at mas matindi. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mukha, ngunit hindi siya tumigil. Kabanata 5510. Tulad ng inaasahan mula sa isang elite na katulad mo, Mr. Damon. Napakabait mong tao. Gayunpaman, mayroon tayong mga alituntunin. Ang utang ay dapat palaging bayaran. Tumingin si Keegan kay Kyrie na may seryosong ekspresyon. Naka-offend si Curtis kay Madam Kyrie, kaya't papayagan ko lamang ito sa pahintulot ni Madam Kyrie. Siyempre, hindi alintana ni Keegan ang opinyon ni Damon. Ito ay katulad ng pagsasabi kay Damon na wala siyang karapatang magpasya sa sitwasyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Damon. Hindi niya inasahan na tuluyang kakabig si Keegan ang leader ng grupo. Sa dami ng tao dito, hindi maiwasang siya ay makaramdam ng kaunting kahihiyan. Ngumiti siya kay Kyrie. Oh, Kyrie, tayo ay mga opisyal ng gobyerno. Tayo ang mga nagtatanggol sa kapakanan ng mga tao. Hindi tayo dapat makipag-away sa mga bagay na maliit. Dahil hindi ka naman nagdusa ng aktwal na pinsala. Bakit hindi mo bigyan si Ginoong Curtis ng pagkakataon? Ano sa palagay mo? Siyempre, talagang nais ni Damon na maalis si Curtis sa sitwasyon. Magkakaroon siya ng malaking utang na loob mula dito. Siguradong darating ang panahon na magagamit ang matigas ang ulo na tao na may makapangyarihang reputasyon. Sinamaan ni Kyrie ng tingin si Damon, hindi nagsasalita. Alam niyang lahat ito ay dahil kay Harvey. Wala siyang balak na agawin ang kanyang liwanag. Hey, nasaan ang lakas mo, Curtis? Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Humakbang siya pasulong, na nakangiti. Paano hindi pa nasira ang ulo mo? Nagagamit mo pa ba ang utak mo? Lumuhad siya, pagkatapos ay tinapik ang mukha ni Curtis. Hindi ba't sinabi mong papatayin mo ako? Bakit ka nakaluhod dito ngayon? Hindi ito bagay sa iyong pagkatao. Kumilos si Curtis, na nanginginig ang boses. Ikinalulungkot ko, Consultant York. Lahat ng ito ay aking pagkakamali. Magandang alam mo ang iyong mga pagkakamali, ngunit dapat mong bayaran ang halaga, di ba? Tumingin si Harvey sa relo sa kanyang pulso. 1 minuto na ang nakalipas sa 10:00. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Kailangan kong sirain ang iyong binti ngayon. Sige na, patong mo na. Basang-basa ng malamig na pawis ang mukha ni Curtis. Nanginginig siya habang itinutok ang kanyang binti. Crack! Hindi nag-atubiling tinapakan ni Harvey ang kanyang binti, at nabali ito. Og! Sumigaw si Curtis sa sakit, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel.
Gayunpaman, hindi siya maglakas loob na sumagot. Dahil dumating si Keegan upang humingi ng tawad. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit kung may susunod na pagkakataon, dapat mong ilibing ang iyong sarili, banta ni Harvey. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Tumingin si Curtis na para bang nailigtas ang kanyang buhay. Hindi ko na muling iinisin si Madam Kyrie. Siya ang aking guro. Siya ang magiging guro ko sa buong buhay ko. Ang mga mata ng lahat ay nanginginig matapos marinig ang mga salitang iyon. Tumingin sila kay Kyrie at Harvey nang may komplikadong tingin. Sino ang nagsabi na ang dalawang ito ay mga baguhan? Nasa ibang antas sila.